Maniniwala ba kayo na itong si Jason Brickman daw na ngayon ay kinuha ng Meralco Bolts ay pinag-iinteresan ng San Miguel Beer at dalawang players pa ang gusto nilang i-offer na kapalit ng nabanggit na point guard. Ibibigay daw ng San Miguel Beer itong si Wami Tiongson at itong si Andreas Kahilig para dito kay Jason Brickman. Sa ngayon kasi, para doon sa mga hindi na nakakaalala, ito si Jason Brickman, naglaro yan dati sa San Miguel Corporation, sa San Miguel Beer doon sa Asian Basketball League. Kaya mukhang ito ang gustong makuhang player ngayon nitong si Coach Leo Austria. At alam naman natin na veterano na to si Jason Brickman at isang proven leader at yan ang dahilan kung bakit nababagay siya dito sa San Miguel. Medyo mabigat kung dalawang player ang ibibigay ng SMB para dito kay Brickman, pero okay lang daw yan para dito kay Coach Leo dahil naniniwala siya na maganda ang may itulong ng nabanggit na point guard para mag-orchestrate ng mga laro dito sa San Miguel. Kaya nga sa tingin ko, magiging mas malakas ang San Miguel Beer kapag nakuha nila si Brickman. Nandito na lamang yan syempre sa Meralco Bolts kung tatanggapin itong i-offer ng San Miguel. Alam natin na yung mga dalawang players na pwedeng i-offer ng San Miguel, pwede pang magbago yan. Baka maging si Jeron Teng at itong si Chris Rosales ang ibigay nila. So kabilang yan dito sa mga options na kinukonsidera ngayon ng SMB. Alam din natin na itong Meralco Bolts, ka-rival yan ng SMB, pero kung sa tingin nila malaki maitulong nung maibibigay na player ng San Miguel, bakit naman sila tatanggi? Partikular na ito si Jeron Teng, alam natin scorer yan at yan ang hinahanap talaga ng Meralco Bolts, kaya sa tingin ko malaki maitulong yan. Kung sa San Miguel naman, ito si Jason Brickman, hindi kinakailangan na maging scorer. Kinakailangan niya talaga na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin pagdating sa playmaking. Dahil yan ang iniintay talaga at kinakailangan ngayon ng San Miguel Beermen para magpatuloy itong kanilang nagmagandang performance na pinakita do sa Philippine Cup. Sa ngayon naman, ang isang team na talagang medyo palagi nasa balita itong Northport Batampier. Kasi nga naman, kumpirmado na ito ibebenta dito sa Pure Blends. At syempre, hindi maiwasan na maapektuhan yung mga top players nila. Maski na yung mga bench players dahil merong tinatawag na uncertainty dito sa sitwasyon ngayon doon sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, nababagay talaga na itong Magnolia, itong Northport Batampier, yung mga players nila mag-focus na lamang dito sa nangyayari ngayon. Alam natin na itong lineup nitong si Coach Jana Del Cardel ay malakas naman. Ang kinakailangan lamang ay ipakita niya na mananatili yung mga players dyan. Dahil syempre, ang kinakailangan sa mga teams ngayon sa PBA ay yung tinatawag na continuity. Basta't ang problema kasi dito sa Northport, sa Terra Firma at sa Blackwater, walang continuity dahil palaging nagtitrade ng mga players yung management. Kung mananatili ang mga nabanggit na players doon sa kanilang koponan, abay hindi magiging problema talaga yung continuity dyan. Kaya sa tingin ko, yan ang magiging maganda dito para sa lineup nitong Magnolia, nitong Northport Batampier. Kung mananatili yung mga players na kinakailangan nila. Kapag yan nangyari, sigurado na magiging mas maganda to para dito sa kanilang roster. At alam naman natin, yan talaga ang hinahanap ngayon nitong mga coaches. Kung sakasakali na magawan talaga ng paraan yan, nitong si Coach Jana Del Cardel na hindi ipamigay mga top players nila, maganda ang karalabasan nito para dito sa Northport Pure Blends. Ngayon, alam din natin na bukod sa mga Monson, John K. Flores, nandyan din of course yung kanilang bagong player na si Chris Kuhn na siguradong maganda maipapakita para dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, maganda ang future nitong Blackwater, nitong Northport, pati na yung Blackwater actually at Terra Firma kung hindi pamimigay yung mga top players na kanilang nakuha sa ngayon.